So gusto mong maging bookkeeper at mag-aral ng QuickBooks Online pero di mo alam kung saan at paano magsisimula. I got you. Dito sa channel, ituturo natin ang pinaka-basic hanggang sa maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. Iga-guide ko kayo kung paano maging equipped na bookkeeper based in real scenario. Kung wala kang pera, huwag kang maglala kasi ang matutunan mo dito lahat ay libre. Lahat ng mga resources ay pwede mo i-access anytime basta magtyaga ka lang at magsikap. May mga module tayo na pwede nyong pagpraktisan per video. Ang hiling ko lang ay suportaan yung channel natin para mas madami pa tayong matulungan ng mga Pinoy. Simulan na natin. Okay, so good day mga boss, no? Welcome ulit sa channel natin, QuickBooks Pinas. Okay, so natapos na natin yung activity 2 for the module 2. So kung pupunta kayo dito sa playlist natin ulit, makita nyo dito sa playlist natin for the module 2, meron na tayong dalawang video dito. Mainly kung paano mag-create ng chart of account at saka paano mag-create ng trial balance. Ang susunod natin na activity for the module 2 mga bosses, kailangan nating mag-import ng data. At saka, pag sinabi natin import data, tatlo yan. Meron tayong customer, suppliers, at saka yung products and services. Pangalawa is, kailangan nating i-import yung mga bank transaction. So, may dalawang transaction tayo dito. Sa credit card at saka sa Chase Bank. So, kung pupunta tayo ulit sa module 1 natin, kung kailangan kasi tip ko talaga sa inyo is kailangan nyo munang kabisadihin yung module 1 bago kayo pumunta sa module 2 para hindi kayo mahirapan. Dito sa module 1, nag-import tayo ng customer list, products and services, list of suppliers, tsaka nag-import tayo ng bank transaction. So, balikan nyo lang itong 4 na video na ito para meron kayong guide sa activity 3 natin for the module 2. So, eto yung mga transactions natin. So, for the import data, kung i-click ko yan, eto yung Excel file natin. So, merong 4 na tab dyan. From supplier to products and services. So, ang gagawin nyo dito is kailangan nyo pag-isahin itong customer. Kasi dalawang customer kasi ito eh. So, i-put it into one file lang para isang import nyo lang sa data. So, tatlo ang magiging ano nyo dito, task dito for the import data transaction. Ngayon, ang pangalawang, ito yung una ha, mag-import kayo ng data. Pangalawa is kailangan nyo i-import yung bank transactions. So, yung bank transactions, andito lang yan sa baba. Ayan, kung makita nyo, mag-import kayo ng credit card transaction, tsaka etong Chase Bank transaction. So, like I said before, ito yung activity natin. So, from importing data to importing bank transaction. So, kabisaduhin nyo muna itong module 1 ng mga videos natin. So, balik tayo sa module 2 natin. Kapag natapos nyo na itong import data, tsaka itong import bank transaction, is mag-comment lang kayo mga boss ng done. Para naman malaman natin kung natapos na kayo sa mga activities natin. Kasi walang nag-comment done dito sa ano natin yung video. So ano yan, comment lang kayo dyan na done. Ganun lang para ma-identify natin kung sino yung nag-proceed sa per activity natin. Para naman ma-track natin yung mga progress nyo kung nasaan na yung learnings nyo dito sa QuickBooks Online. So, ganun lang mga boss, no? Hopefully, na-gets nyo yung activity 3 natin for this module 2. So, tip ko talaga, kabisaduhin nyo yung module 1 natin, yung mga activities. Kasi, para mas maintindihan nyo at magkaroon kayo ng grasp sa module 2 natin. Kasi, itong module 2 natin, sinasabi ko talaga, mas mahirap ito compared sa module 1. So, kailangan nyo itong bigyan ng panahon. Okay, so summarize lang natin ha, baka para hindi kayo malito sa activity 3. So, dalawa yung gagawin nyo na activity sa activity 3 natin. Una is, kailangan yung i-import data. So, sa pag-import data, merong 3 dyan. From supplier, customer, dalawa to, pag-isahin nyo lang. Saka itong products and services. Ito yung unang task. Pangalawang task is, kailangan yung i-import din itong mga credit card transaction saka si bank transaction. Ito, take note ha, sa pag-import ng transaction, pwede kayong magkamali dito. Mag-i-import tayo ng bank transaction. Dito kayo sa gear icon. Tapos, import data. Sandali lang. Gear icon, tapos import data. Dito kayo pupunta, no? Kapag naman mag-import kayo ng mga
Halimbawa sa supplier, dito kayo, sa customer, at saka sa products and services, dito lang kayo mag-import. Sa bank data, kailangan specific ha. Kung ano ba yan, kung halimbawa lang, wala kasi tayong ano, sandali lang ha. Gawa tayo ng ano, example. So, example dito, download ko lang ito ha, para meron kayong idea talaga. Basta panoorin nyo lang yung module 1 ha, para hindi kayo malito. So, lagay ko lang tong CTCC transaction. Ayan, meron tayong CTCC na transaction. So, kapag mag-ano tayo dyan, mag-import tayo, CTCC, ibig sabihin yung credit card, yung transaction na i-input ko. Ayan, so meron ditong select account. So, make sure na si CTCC yung i-import nyo dyan. Kasi kapag Chase Bank yan, mali na yan lahat. Ha? Tapos, kung mag-upload naman kayo kay Chase Bank, so make sure na Chase Bank ang pipiliin nyo dito. Ayan, so ganun lang. Para maiwasan nyo yung mga mali-mali nyo. Mahirap pa naman balik kayo sa umpisa. So, ganun lang ha. So, importante, comment kayo done if natapos na kayo sa mga activities natin. So, ganun lang. See you soon sa next exercises natin o activities natin for the module 2. So, Merry Christmas sa lahat! Enjoy nyo yung holiday seasons nyo, and see you soon sa susunod natin na mga activities. Stay safe!